Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Bashlet ng aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay living differently. At ating Bible verse ay sa Genesis chapter 6 verse 5 to 9. Mga kapatid, sa panahon ni Noah ay sobrang lalanan ng kalagayan ng mundo. Gaya na sinasabi sa ating scripture ng araw, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Yung sabihin nito mga kapatid, halos lahat ng iniisip at ginagawa ng tao ay masama. Walang respeto sa Diyos, walang pakialam sa kapwa, at puro kasama ng nangingibabaw. Pero sa gitna ng ganung mundo mga kapatid ay may isang tao na muhay na kakaiba. Ito ay si Noah. Mga kapatid, unang-una, God judges corruption at the right time. Hindi agad dinatulad ng Diyos ang mundo. Mahaba ang kanyang pasensya, pero dumating ang panahon na kailangan ng magdesisyon ng Diyos. Ito na makikita na ang Diyos ay makatarungan, hindi siya bulag. Ang ating Panginoon mga kapatid ay hindi siya bulag sa kasamaan, pero hindi rin siya padalos-dalos. Sa tamang oras ay mayroong hustisya. Kaya kung minsan, pakiramdam natin parang nananalo ang mali. Pero tatandaan natin palagi, may tamang oras ang Diyos para sa lahat. Sumunod mga kapatid ay by faith. Now live a godly life in an ungodly world. Hindi madaling maging tama kapag mali ang karamihan mga kapatid. Isipin natin lahat ng tao sa paligid mo ginagawa ang gusto nila. Pero ikaw ay pinipili mong sumunod sa Diyos. Ganun ang ginawa ni Noah mga kapatid dahil hindi siya sumabay sa agos ng mundo o yung mga trend o nauuso sa panahon niya. Hindi siya nagpapapressure sa mga kanyang nasa paligid. Sa pananampalataya ay pinili niya mamuhay na matuwid kahit mag-isa siya. Relatable to sa atin ngayon mga kapatid dahil sa school, sa work, sa social media ay normal na mga bagay na hindi ayon sa Diyos dahil madali tayo may influensyahan dahil tayo ay tao lamang. Pero tulad ni Noah, tinatawag din tayo ng namuhay ng iba kahit hindi uso, kahit hindi popular. Panguli mga kapatid, Noah found favor in the eyes of the Lord. Hindi perfecto si Noah, pero may relasyon siya sa Diyos. Dahil doon ay nakapagtagpo siya ng pabor. Ang pabor ng Diyos ay hindi lang proteksyon, kundi direksyon. Dahil sa pabor na yon, ginamit si Noah para sa mas malaking plano ng Diyos. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa buong mundo. Sa pinag-aralan natin ngayong araw mga kapatid ay pinapaalala sa atin na posible pa rin mamuhay ng tama kahit mali ang ating mundo. Posible pa rin maglakad kasama ang Diyos kahit mag-isa tayo mga kapatid. At kapag pinili natin ang umuhay na iba para sa Kanya ay may kita ng pagpapalain tayo ng Diyos sa tamang panahon. Kaya magtulad tayo ni Noah mga kapatid. Hindi perfecto pero tapat. Hindi popular pero may pananampalataya. Dahil minsan mga kapatid, ang tunay na obedience ay ang mamuhay nakakaiba at hindi sumasabay sa impluwensya ng iba. Kung kayo mga kapatid, yung nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.